Ang selan sa paglilingkod, kaya hindi lahat ay tinatanggap ng Diyos, meron talagang mapapahamak. Ang relihiyon ay tulay natin sa Diyos upang makapaglingkod, makaipon ng kayamanan sa langit, at magtamo ng buhay na walang hanggan. Subalit sa katotohanan ay hindi lahat ng paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos. Gaano man ito pinagpaguran, pinagbutihan at kadakila. Sa kasaysayan ng paglilingkod, may mga naging halimbawa kung gaano kasela ng Diyos pagdating sa paglilingkod, at noon ay may mga naparusahan ng kamatayan. Halimbawa na lamang si Usa. Habang naglalakbay noon ang Israelita, sinabi ng Diyos na ang may karapatan na mag-ingat ng kaba ng tipan ay mga lahi lamang ni Levi o Levita. Nakasulat sa 2 Samuel 6:6-7. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kaniyang kamay sa kaba ng Diyos at hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Uza, at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kaniyang kamalian, at dooy namatay siya sa siping ng kaba ng Diyos. Kung titingnan mabuti naman ang ginawa ni Uza, dahil malalaglag ang kaba ng tipan, at upang hindi ito tuluyang malaglag, hinawakan niya. Inalalayan niya, subalit kung ibabatay sa utos na tanging mga Levita lang ang pwedeng humawak at mag-ingat, lumalabas na siya ay nangahas. Lumabag sa utos at walang karapatan, kaya ang naging parusa ng Diyos, binawi ang kanyang buhay. Nakasulat sa Levitico 10:1. At si Nadab at si Abiu na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kaniyang suuban, at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan. At sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy, na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy, at sinupok sila, at namatay sila sa harap ng Panginoon. Naghandog, subalit ibang apoy ang ginamit, kaya sila'y sinupok at namatay. Sa halip na lingap at matuwa ang Panginoon sa kanilang handog, ay nagalit ang Diyos na ito ay hindi ayon sa kanyang iniutos. Si Cain din nang maghandog ay hindi rin nilingap ng Diyos. Sa halip, kasalanan pa ang kanyang nagawa. Ang punto, hindi lahat ng paglilingkod na ginawa ng tao ay tinatanggap ng Diyos. Kaya't papano kung ang paglilingkod palang ginagawa ay hindi ayon sa iniutos ng Diyos? Wala pala sa banal na kasulatan. Labag pala sa utos at katwiran ng Diyos, gaya ng nasusulat sa Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat ng dumadalangin, naglilingkod sa Diyos, tumatawag sa Panginoon, ay magiging dapat at magtatamo ng buhay sa kalangitan. Kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, hindi lahat ng relihiyon na pinagsasagawaan ng paglilingkod sa Diyos ay kanyang tinatanggap.